Paggunawa sa NCAP isang makabagong paraan sa pamamahala ng trapiko. Ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ay malaking pagbabago sa pagpapatupad ng batas trapiko. May mga high-resolution na CCTV camera sa mga piling lugar. Mino-monitor ng mga ito ang mga intersection at pangunahing kalsada, araw at gabi. I-record ang mga paglabag sa batas trapiko. Layunin ng teknolohikal na paraang ito na magkaroon ng mas patas na pagpaparusa. Ang pangunahing layunin ng NCAP ay mabawasan ang paglabag sa trapiko at mapabuti ang kaligtasan sa kalsada. Bawasan ang pagkakataon para sa korupsyon. Ang pag-asa ay ang mas modernong sistema ay magdudulot ng kaayusan sa mga kalsada. Hindi naging madali ang daan ng NCAP. Noong Agosto 2022, naglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO. Ang utos na ito ay pansamantalang nagpatigil sa pagpapatupad ng NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Ang TRO ay tugon sa mga petisyon na isinampa ng iba't ibang grupo sa transportasyon. Nagpahayag sila ng malalim na pag-aalala tungkol sa legalidad ng pulisiya at ang epekto nito sa kanilang mga miyembro, lalo na sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Ang pagtutol sa NCAP ay nagmula sa ilang mahalagang argumento. Ang mga grupo sa transportasyon at iba pang kritiko ay nagpahayag ng matinding pag-aalala tungkol sa due process. Ang karapatan sa privacy ay naging malaking issue rin dahil sa pangamba tungkol sa malawakang pagmamman. Bukod dito, may mga duda rin tungkol sa pagiging patas at tama ng teknolohiyang ginagamit. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aaral, naglabas ng mahalagang desisyon ang Korte Suprema. Noong Mayo 20, 2025, bahagyang inalis ng Korte ang Temporary Restraining Order laban sa NCAP. Ang desisyong ito ay isang napakahalagang sandali para sa polisiya. Partikular nitong pinayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na muling ipatupad ang kanilang NCAP system. Ibinigay ang pahintulot sa MMDA na ituloy agad ang operasyon ng NCAP. Pero, ang desisyon ng Korte Suprema ay may kasamang mahalagang pagkakaiba. Bagamat pinayagan na ang MMDA, nanatiling may bisa pa rin ang TRO para sa mga ordinansa ng mga lokal na lungsod. Ibig sabihin nito, ang mga local government unit o LGU sa Metro Manila, tulad ng Maynila, Quezon City, at iba pa na may sariling NTAP system, ay hindi pa maaring ipagpatuloy ang kanilang pagpapatupad. Malinaw na ipinakita ng desisyon ng Korte ang pagkakaiba ng awtoridad ng MMDA at ng mga konseho ng bawat lungsod pagdating sa NCAP. Ang pangunahing petisyon na kumukwestiyon sa pagiging naayon sa batas ng NCAP mismo ay hinihintay pa rin ang pinal na desisyon mula sa mataas na hukuman. Ika-4 na bahagi, pagharap sa bagong sitwasyon, ang papel ng MMDA at mga nanatiling alalahanin. Kasunod ng bahagyang pag-alis ng TRO ng Korte Suprema, naging limitado ang awtoridad ng MMDA na ipatupad ang NCAP. Pinayagan lang ang ahensya na gamitin ang kanilang NCAP system sa C5 Road at EDSA. Kahit na medyo pinayagan na, tuloy pa rin ang mga hamon at patikos sa NC. Ilang sandali matapos ang desisyon ng Korte Suprema, may isang abogado na nagpaplanong questionin ang muling pagpatupad ng MMDA sa NCAP. Kasama sa mga pangunahing isyung binanggit ang patuloy na pag-aalala tungkol sa data privacy sa ilalim ng NCAP system. Ang kinabukasan ng mga NCAP system na pinapatakbo ng LGU ay hindi pa sigurado habang hinihintay ang susunod na aksyon ng Korte Suprema. Ika-5 bahagi, pagtimbang sa sitwasyon, mga benepisyo, kritisismo, at ang daan pasulong para sa NCAP. Ang No Contact Apprehension Policy, sa kabila ng kontrobersyal nitong pinagdaanan, ay nag-aalok ng ilang posibleng benepisyo para sa Metro Manila. Isa sa mga madalas banggiting bentahe ay ang pagbawas ng pagkakataon para sa korupsyon. Sa pamamagitan ng automatikong pag-detect at paunang abiso sa mga paglabag sa trapiko, nababawasan ng sistema ang direktang interaksyon sa pagitan ng mga traffic enforcer at motorista sa kalsada. Dagdag pa rito, nangangako ang NCAP ng mas mahusay na pagpapatupad. Kayang i-monitor ng mga kamera ang trapiko 24/7, kaya sa teorya, mas maraming mahuhuling paglabag kaysa kung mga tao lang na enforcer. Gayunpaman, ang mga batikos laban sa NCAP ay malaki at hindi basta-basta maaring balewalayin. Ang mga alalahanin tungkol sa pagiging tama ng mga kagamitan
ay nananatiling pangunahing issue. Para maging tunay na matagumpay at tanggap ng marami ang NCAP, ilang hakbang ang kailangang masigasig na gawin. Dapat magkaroon ng tuloy-tuloy na konsultasyon sa publiko at mga paraan para makapagbigay sila ng feedback.